Pinangalanan na ni President Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Walang personal na laban at sama ng loob, subalit dahil sa seryosong adhikaing puksain ng suliranin sa iligal na droga sa bansa, isiniwalat na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang mga pangalan ng mga huwes, alkalde, mambabatas, pulis at sundalo na umano'y mga sangkot sa illegal drug trade linggo ng madaling araw. Iniutos ng Pangulo ang agarang pagsuko at pagre-report ng mga ito sa kani-kanilang mga pinuno sa loob ng 24 oras. Kabilang sa listahan ay 7 huwes, higit 50 local government officials at kulang 100 mga tauhan ng pulisya at sundalo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinag-utos din ni Pangulong Duterte ang pagbawi sa mga government security personnel ng mga LGU official na ito sa loob ng 24 oras, gayon din ang pagkansela sa lisensya ng kanilang mga armas. Lahat ng mga mayors dito na mention, I'm ordering the PNP chief tanggalin yung police supervision and cancel any and all private arms na nakalisensya sa kanila. They're all cancelled. Ayon din sa Pangulo, Iloilo City ang may pinakamalaking suliranin sa shabu sa buong bansa. Samantala, nirelieve naman sa pwesto ang mga tauhan ng militar at pulisya na kasama sa mga pinangalanan at inatasang mag-report sa kani-kanilang mga hepe. Ang mga ito rin ang sinisisi ni Pangulong Duterte kung bakit umabot na anya sa 600,000 Pilipino ang lulong ngayon sa iligal na droga. It's treason. That's a crime against the country of the Republic of the Philippines. Hindi na lang kinakonsensya niya. Bilang. Now there are now 600,000 Filipinos addict, pusher and user. Inako naman ng Pangulo ang responsibilidad sa pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga inaakusahang involved sa illegal drug trade at sinabing may iba pang pangalan na sumasailalim pa sa validation process. Others are doing revalidation again. Alam ko kasi hindi I could be wrong. So any mistake of the military and the police dito, ako yung nakasali. I ordered the listing, I ordered the validation, I'm the one reading it, and I am the sole person responsible for this all. Muli namang ipinagtanggol ni Pangulong Duterte ang mga pulis na nag-ooperate laban sa iligal na droga, subalit inaakusahan ng extrajudicial killing sa bansa. Kayo naghihintay lang. Pag may matumba, human rights violation, ako, I guaranteed they will not go to prison, period. In the performance of duty, itong mga to, they will not one of them will go to prison. I will not allow a police officer or a soldier or an officer of the armed forces in the performance of the duties kasuhan ninyo, I would like to say now, they will never go to prison. Not under my watch. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue.